po ang programang Kaiman sa DZRH sa oras nating 4:40 na hapon. Sa bahagi ito nating programa, we welcome back on the show na naging guest na natin dito ilang beses na, partner Emer, no? Ang ating kabatchmate ng DLS o LaSalle Green Hills Batch 79, kasalukuyan President and Chancellor ng University of St. LaSalle dito sa Bacolod City. Walang iba kung hindi si Brother Joaquin Ken Severino Martinez. Brother Ken, welcome back and Merry Christmas. FSC. Yes. Salamat, FSC, Vicky. of course. Yes. Salamat, Emer. Na dumadating sa panahon na ganito, napapag-usapan namin ni Emer, kailangan na namin makausap si Brother Ken. Kasi maraming mga nag-aabang ng segment natin dahil para maramdaman ang tunay na kahulugan ng Pasko. Pero bago natin puntahan niya, Brother Ken, meron yata tayong mga ilang concerns about the present state of Catholic education. Ano ba ang mga challenges ngayon ng Catholic education, Brother Ken? Yes. Nako man, napakarami. Pero ang isa sa mga challenges yan is, paano natin mapapahiwatig yung mga kahalagaan ng ating bansa, yung ating pananampalataya sa mga kabataan ngayon. At sino magtuturo sa kanila? Sino makapakita ng daan na napakahalaga sa atin ngayon sapagkat ang dami nangyayari sa bansa natin ngayon, sa mundo natin ngayon. Alam natin yung lahat ng edukasyon na yan, nagpapatalino sa mga bata. Ang kailangan din yung pagpatatalinuhin din natin at paglalaliman din ng ating yung buhay, pananampalataya. Paano yun? Madali ang math, madali ang English, madali ang matutunan yung mga formulas. Pero ano ang formula ng faith? Paano ito yun? Diba? That is one challenge. The other challenge is of course yung ating digital generation na lumalaki na digital ang pag-aaral nila. Tumatalino nga sila, pero ang kalamihan dyan is kailangan yung kabuuan ng katalinuhan ay hindi lang yung kaalaman. Ayun. Yun yung very important, yung citizenry, yung pagiging isang sundalo ng Panginoon. Paano yung magiging mabuhay sa mga anything happens, kaya nila. Yung panahon natin, nung siyempre, patanda na din tayo ngayon. Wag mo na hindi. Sige lang tayo. Laban tayo. Pero ngayon panahon nito, parang wala na sila nakikitang ipaglalaban. Humihina na yung kalooban ng ibang tao natin, yung yung mga mental health issues, lumalakas na. Ayan. So, and then of course, I believe access to education, access to Catholic education is very important. Paano yan ang ekonomiya, hindi na nakakayanan yung mga tuition fee ng Catholic schools. At ang Catholic schools naman, hirap na hirap. Paano nila babayaran ng mga teachers nila na yung merong hustisya din ng mga teachers na hindi lang yung trabaho na trabaho pero ang sweldo napakaliit. Oo nga. At ang napakaliit ng sweldo, kasi hindi makataas ang tuition fee. Kasi ang ekonomiya hindi masyado maganda lalo na pagdating sa probinsya. Brother Ken, sa system ng LaSalle, alam ko many years ago may effort na magkaroon ng ma-accommodate ng libre for scholars within our system sa high school. Diba? For every number of students paying, merong yan ba tuloy-tuloy? Kamusta yung programang yan, brother? Ay, tuloy-tuloy pa yan. Ito nga yung eskwela dito, yung St. Joseph's High School, sa LaSalle, sa Villamonte, sa Barangay Villamonte, Bacolod. Alam mo ba, Vicky, 90% ng 95% ng aming mga estudyante nasa socialized tuition fee scheme. Socialized according to sa Catholic eskwela. 95% ng mga estudyante namin public grade school graduates. Nag-high school namin sa St. Joseph's. Public. Tapos may voucher sila sa gobyerno. On top of social
tuition pa, meron pa sa nagkakargang voucher. So, buhay na buhay ang social education, ang access to education. Pero alam mo, sa panahon ngayon, madalas kasi alam mo naman ang state university, mga local city colleges, sa DepEd, libre. Mahirap makilaban sa libre. Sa panahon. Ang hirap. Pero, syempre, kailangan yun eh. Marami na sa mga kababayan natin, wala talagang panggastos, pang araw-araw lang sila nabubuhay. So, yan ang critical. Pero alam mo, maski ganyan na ang St. Joseph, alam mo, marami pa rin talagang pinipilit nila makapasok sa St. Joseph kasi alam nila may kalidad. Talagang pinapilit sa Pasko, ha? Level 3. Ang gagaling nating eskwela, level 3 din. Pero kami, maliit lang ang eskwela namin, pero talagang masisipag yung mga teachers. Binubuhay yan. So, access to education is still alive in our LaSalle system. Pero, yun din ang gusto, hindi lang LaSalle system, marami din mga eskwela diyan, both religious and parochial, binubuhay nila din yun. Kaya lang, ang hirap kasi ang sweldo ngayon ang kailangan. Yan ang labanan ngayon. Labanan ng sweldo kasi ang hirap ng panahon, naghahanap sila ng mas magandang sweldo. Maniwala ka, yung mga public school teachers natin, maski teachers natin, nag-abroad na. Nag-abroad. Nag-abroad, naghahanap mas mabuting ng salary. So, hindi mo naman pati ba nga nurses natin, alam mo, Oo nga. Ganyan. Oo nga. Meron nga... May brain drain, Ricky. Alam mo, Ricky. Oo, totoo yan. That's real, ha? Brain drain. Ito nga si Emer at ang Silverde, sumusuporta rin Brother Ken doon sa ALS. No? Ay, wonderful. Alternative Learning. At si Emer ang coordinator namin dyan kasi gusto rin namin makatulong doon sa programa ng LSGH at ng LaSalle. Di ba, Emer? All together, we try to do our little contribution para ma-promote yan. But as a association of Catholic educators, Brother Ken, ano ang ginagawa to try and tama ka, magaling mag-math, magaling mag-science, magaling mag-bilang, pero yung faith, di ba, Brother Ken? Oo, tama ka dyan. There are two things, no? I address ko na muna yung Catholic Educators Association of the Philippines. Pero ang ginagawa namin, nagre-represent kami sa gobyerno. Sabi namin, punong-puno na ang public school. Ang mga private schools, hindi na nanggagamit yung ibang facilities kasi... Facilities. Sabi ko, bakit hindi na itulungan, dagdagan ng mga vouchers para mga private schools makatanggap pa ng mas maraming estudyante para ma-declog natin ang public schools. That's one, very important, di ba? Kunyari, base sa palagay natin sa isang public school, 30 o 60 o 50, ano ba naman ang ilipat ang 10 sa private school system? Kagaya na ginagawa namin sa St. Joseph. Therefore, madideclog natin ang public schools at ang mga private schools na yung ibang classroom, bakante, malagyan. So that's very important to me, no? Yun ang isa sa mga Ngayon, yung mga association, ang Catholic Educators Association of the Philippines naman, I think is really looking at formation of teachers kasi very important yung teachers and formation of religious educators. Because again, very few people are voting to teach religion nowadays. Kasi mabigat. Mabigat din. That's the problem. So we're looking at that angle now. Paano natin ma-encourage more faith formation, more religious educators to come into the field? Because alam mo, Ricky, compared to other skill-based teachers na English, math, science, well, the example and witness of the teacher is not as important. But a religion teacher, hindi pwede yun. Dapat yung tinuturo mo, binubuhay mo yan. Oo nga. Mas mahirap. No? Mahirap yun. Ang math teacher, pwede na akong umuwi. Matulog na ako, walang problema. Pero ang religion teacher, tinitingnan, ano ba ang consistency ng tinuturo mo sa binubuhay mo. At saka mag-ingat din sa tsaka dapat mag-ingat din na yung magtuturo ng religion, baka kung ano ituro, Brother Ken. Correct. Isa pa din yun.
Kasi ngayon, medyo marami ng issues na hindi natin dinidil nung panahon natin, no? Na 19 kopong. Ngayon, marami ng issues ang binibring up ng mga bata, ha? Sila mismo. Yun. Sila mismo. Sila mismo nagtatanong sa teacher. In this very difficult din kasi ang mga issues nito are dealt with pastorally rather than yung sinasabing do this, do not do this. Mahirap na magsabi ng gano'n sa bata kasi gusto ng bata, bakit bawal? Bakit hindi pwede? Yes, critical thinker yun. Critical Hindi na bawal ka tapos hindi nila intindihan kung bakit o yung bakit. So we have to equip our teachers as well, Ricky, as our parents. Our parents. Correct. Have a role. Correct. Yes. Hindi lang role, Ricky. Silang unang nagtuturo ng mga bata. Bago pa ka magturo ng mga teachers, ang parents ang nauuna. Yes. Well, sa eskwela yan eh. Which brings us to Brother Ken, to the spirit that is amongst us. Yan. Finding ito na ang tunay na mensahe ng Pasko. Nakikinig ang mga kaklase natin, nakikinig ang mga OFWs, Brother Ken. Tayo live sa YouTube, live sa DCRH, Facebook Live, sa cable, at nakikinig sa iyo ang Pilipinas. Ano ang mensahe ang tunay na mensahe ng Pasko, Brother Ken? Alam mo, recently pumutok ang Calaon volcano, no? Ako naman, Lord, bakit naman malapit sa Pasko? Pinahirapan yung ang tao. Parang hindi mo maintindihan kung bakit Pasko. May mga sakuna, may mga problema, may mga gera. Sa reflection ko, alam mo, Ricky, Emel, hindi mo mahihinto mga events na ganito. Sakuna, natural calamities. There are many challenges, and even the same challenges during the time that Jesus was born, when they were under the very difficult and very abusive government of King Herod. I say, never has it changed that we were exempted from hardship, loneliness, and difficulty. All these are part of life. And the question that we, as Catholics and Christians, should answer is, how will we find God in the midst of all of this? Yeah. Saan natin makikita ang Panginoon sa lahat na to? Hindi na yung ang Diyos ang nagdikta ng mga problema na to. Hindi wala siyang kagagawan diyan eh. Ang question diyan is, paano na tayo makikita? Paano natin malalaman? At paano natin makikita ang ating Panginoon in the midst of all this? Where will we find? And one of the messages of Christmas is, tumingin ka na maayos. Tumingin ka na matino. Huwag kang masyadong tingnan mo mabuti. Ang Panginoon ay nasa simple. Ng mga simpleng bagay, simpleng gift of presence. Where is it? It is in the simplicity of life. Is in looking at the sunset and the sunrise and being thankful for the day, being grateful that you are alive, you have family, you have roof over your head. You may, pag Pasko kasi minsan overkill ng mga regalo, overkill ng mga pagkain. Hindi naman natin alam na hindi natin kailangan lahat ng mga regalo na to at pagkain. Ang kailangan natin ng simpleng buhay. Simpleng buhay. Hindi na kailangan natin na lahat ng mga bagay-bagay niyan. Gusto lang na natin pamilya, makasama ang pamilya. Makita yung mga anak natin na maayos ang buhay. Makita na ay may kaayusan ng buhay nila. Ang mga nanay, tatay natin, maski may inan at masakit, meron pa silang kakayahan. At na nakakadasal tayo at nagpapasalamat tayo na hindi pa tayo na nawawala. Na anmas kung ano ang mangyari sa buhay natin. Hindi tayo iniwanan. Hindi tayo pinabayaan. Hindi tayo nawalan ng pag-asa sapagkat ang pag-asa, karugtong yan ng yung buhay pananampalataya. Our life of faith gives us courage, gives us inspiration.
gives us hope. And that is the message of Christmas. It is hope again. It is life and inspiration again. Pero kailangan tanggalin mo lahat ng yung mga twinkling lights. Makita mo ano talaga bakit si Jesus pumunta sa ating buhay ngayon. Away from the Christmas lights, away from all the Christmas songs, away from the shopping, and then find out where is the meaning of Christ in all of this. How does he give hope? How does he give inspiration and courage? How does he address our loneliness being away from our family during time of Christmas? Or alone when my father or sister or brother died recently. Minsan malungkot siya na. Na Christmas, yung unang Christmas, walang asawa, walang anak, kung namatay, may sakit ang anak, mabigat yan. Pero sabi mo, ang Panginoon, tsaka lalo na, alam mo, Ricky, yung si Mother Mary. Si Mother Mary, sa St. Joseph, it's also, please look at the role of people who have been instrumental in our lives, who have brought Jesus to our lives, who has given up hope and courage, were instruments. And this is the role of Joseph or Mary. People will come to our lives who will not be permanent members of our life, but can assist us and lead us the way to knowing that Jesus will help us, will love us, will forgive us, will care for us, and will be the source of our courage and inspiration. It's people who reach out. People who have been instrumental in becoming and making us who we are. Yes. Diba? Yun mga tao, they are the instruments of God's love. Mary is the instrument of Jesus coming to the world. And Joseph is the... Kaya di nakita mo yung aking statue ni... Oo, ganda. Oo, sa King Joseph. Oo. Tahimik lang yan, ha? Tahimik lang yan. Yang si Mama Mary, walang usap-usap, walang salita-salita, ginagawa lang kailangan nilang gawin para mabuhay si Jesus. So all of us have a role. MFG, Ricky, alam mo, tulungan-tulungan lang tayo. Doon natin nabubuhay ang tema ng Christmas eh. Yung pagdadasal, tutulong natin sa iba. Maganda. Yung simplicity, tanggalin na yung mga, hindi naman natin sa panahon natin, Emel, pwede naman, tugat tuyo, pwede na. Yung mga anong malalaki, mga hamon, maaalat, ako. Hindi naman kayo. Presyo na yan. Amerika lang yun. Sobra. Tama. Ang inisip ko, simple na lang ang buhay natin. Paliwanag natin sa mga kabataan, ba? Ito, namuhay kaming maayos, ha? Hindi kami kinulang. At kung kinulang kami, okay pa kami hanggang ngayon. Nabubuhay kami ngayon. Sa mga kabataan natin, hindi mo kailangan yan lahat. Mawawala yan minsan. Mabubuhay ka ba? Tayo nabuhay. At mabubuhay sa kakaunting bagay. So, I think that... Napakaganda na mensahe. Napakaganda, Brother Ken. Sa totoo lang, you have to really probe deeper, di ba? Sabi nga nila, merong message dito, di ba? Maganda nga yung parol mo. Wala ka namang effort na tumulong sa iba. Di ba? Yeah. Magandang ilaw. Di ba? Oo. Ganda ng bahay. Buksan mo yung gate mo para makapasok yung walang bahay. Yung mga nag-iisa dyan, yung walang kasama, walang pamilya. Ayun. Totoo. Simple lang. I think we have to sometimes you think about ourselves. Bakit pa? Simple lang ang buhay. Hindi naman kailangan komplikado natin yan. And gano'n ang nangyari. Si Jesus, nabuhay sa ating katabi. Hindi nila nakilala. Kasi napakasimple. Hindi nila akalain na dadating ng paraan. So, oblivious. They were all oblivious that he was already there. In their midst. Napakaganda. Maraming salamat, Brother Ken. It puts us back in focus, I always say, when you come on board. Tama-tama, mag-umpisa na simbang gabi. Hindi ba? Tama sa 16 ng umaga. Di ba, Brother Ken?
So, Really? Monday morning, matapos ang Lasal UP game bukas, Yeah, manalo matalo, buhay ang Pasko. panalo, talo. Buhay ang Pasko. Buhay na buhay. Pero in a way, Brother Ken, yung mga players natin sa Lasal always refers to and thanks God first and foremost for their win. This is really the first time I've seen players of a team. It's always God first. Napansin mo ba yung Brother Ken? Lalo na itong dalawang player natin na star, si KQ at si Mike Phillips. Palagi unang pasalamat sa Diyos. Nakakatuwa. No? Brother Ken, maraming salamat sa oras mo. At yung mga challenges, maganda yung binanggit mo. And as usual, we wish the Lenas Dasal community in Bacolod and all over the world, a strong and a happy Christmas, Merry Christmas, and a prosperous 2025. Brother Ken, God bless you. God bless you. Magdasal tayo para sa kapayapaan ng mundo at kapayapaan ng Pilipinas. At hindi tayo papabayaan. Hope is alive. Thank you. Thank you. Thank you, Brother Ken. Salamat ha. Brother Ken. DCRH, salamat. Salamat. Thank you, Brother Ken. Yan po. Yes. Bagay, yan ang ating shot. Yan ang ating shot in the arm tuwing si Brother Ken ang nag-guess sa atin. Nadjojolt ako eh. Nadjojolt tayo. Kaya gusto natin makausap si Brother Ken. He jolts us in a very batchmate way. Wala, ganun talaga tayo. Wala nang palaboy-laboy. Tama. Wala nang palaboy-laboy. Yung mga kabatch natin nagme-message please greet Brother Ken. Lalo na yung mga Silverde boys na nanonood at nakikinig natin. Brother Ken. Salamat. Love you, Brother Ken. Napakagaling. Thank you for being there for us, Brother Ken. Thank you. Thank you. Okay. So, Emer, 5:02 na. Ayan. May mga batiin ka ba? Siyempre si Odi. Si Odi, spirito muna. Batiin mo si Odi. Happy birthday, Odi. Tapos si Louis D. Yes, si Mo Caprica, kasama mo, December 20. At saka si Ochi. Siyempre yung yes. Yung sa Residual Mercia, Mertinho, congratulations. First class. Congratulations. At saka congratulations sa team na nagpunta sa Nueva Ecija. Doc Elvis. Saludo kami sa inyo. Doc Elvis, thank you. Yes, okay. Artinho. Lahat. Gansal na tayo. Natapos na ang ordinaryo. Bukas, sa Lunes, Pasko ng 9 days na tayo. Kaya, very good. Okay. Sa ngalan ni partner Cory Quirino, ako po si Chairman Ricky. Yes. At ako naman si Ever the Generous Gingon. Happy birthday, Nicole. Hanggang sa susunod na Sabado, tandaan nyo, alas 4 hanggang 5 na hapon, ang inyong paboritong programa tuwing Sabado, ang Kaya Mo Yan. Bye. Merry Christmas. Yes.